Gumising ka kabataan, maglingkod ka sa bayan. Panahon ng inulat ang pikit mong isipan. Ang lahat ay nagtutulog. Ako si Jong Corazon, martial law victim noong 1977. Naaresto ako September 21, 1977 sa may tapat ng Plaza Miranda sa Arlegui Street. Yung una, mula doon sa Pandakan, sinusundan na pala ako ng dalawang ahente ng WPD. Nung nadakma ako, may dumating na isang pulpyera na mas marami. Ngayon, nag-iskandalo ako. Sakto naman, nung nag-iskandalo ako, mayroong dumadaang madre. Ngayon, yung nakita ng sister na inaaresto ko, nilapitan ako. Pinausap yung mga pulis. Bakit nyo inaaresto yan? Ano kasalanan niya? Sister, wala po akong kasalanan. Bakit nila ako inaaresto? Hindi, subversibo to. Matagal na namin sinusundan to, sabi. Ngayon, pinilit nila akong dalhin, ayaw kong sumama sana. Ba? Itinapon ako sa pulpyera. Hinagis talaga ako. Binitbit ako ng 3, tsaka ako hinagis. Sinundan ako ng sister. Sabi ng sister, hindi ko iiwanan to. Sisiguraduhin ko na walang masamang mangyayari sa kanya. Walang masamang mangyayari sa kanya, sister, pwede na kayong umuwi. Binigay ko yung address ng pamilya ko para mapuntahan sister, pati yung organisasyon namin. Aba, nung mawala na sister, ayun na, 74 hours akong tinotorture. Hindi lang yon, bugbog na, no, may sipa pa, kaya nga nagkapilay ako sa balakang. Dahil sa tadyak, yung inuupang kumbang ko na may baluster, wasak yun, kasama kong bumagsak yun. Inambalos ako ng 45 dito, malalim pa nga dito ko. Tapos kinuryente yung ari ko. Oh. Paulit-ulit akong ginugulpe, tapos pinahiga ako sa yelo, pinatulog, basang-basa yung damit ko, pinatulog ako sa loob ng kanilang conference room na todo yung aircon, nakabaluktot ako kung matulog dahil sa lamig, nanginginig ako talaga. Totoong aktivista ako. Aktibo ako sa organisasyon, San Juan Tondo Organization. Aktibo ako. Tapos, ang gawain ko sa Soto ng panahon na yon, bago ako uminit, ako yung nangangasiwa ng cultural group, tsaka yung props. Yung props, yung written props, ako yung nag-iimprenta, may panahon na gumagawa ako ng artikulo para pag sa rally, nilalabas namin. Yun ang trabaho ko talaga. Pero ang tanong ko sa mga militar, ano ba masama sa aktivista? Hindi naman kami nagnanakaw, hindi kami nagsasamantala, hindi kami nag-aargabyado ng kapwa namin. Tumutulong pa nga kami. Ano masama sa pagiging aktivista? Ba, lalo nagalit, lalo akong hinataw. Nakabuo ako ng 5 sarili kong komposisyon. Oo. Ang kauna-unahan kong ginawang komposisyon, yung kalderong walang laman, sikmurang kumakalang, pang-urban poor talaga. Ano po yung tula? Oo. Tapos yung kapatid kong manggagawa, yung buhay ng manggagawa sa pier, sa Pagtalan, yung mga dock workers doon. Tapos nasundan pa yun ng iba pa. Yung mga, sarili kong sarili kong nikha yun. Pero nung mga panahon na yun, nung kinakanta namin kadalasan, yung pinumpos ng Panday Sining, yun. Tulad po ng sample po, anong mga kanta yan? Gumising ka kabataan, maglingkod ka sa bayan. Diba? Paano po yun? Pwede po ba? Gumising ka kabataan, maglingkod ka sa bayan. Panahon ng inulat ang pikit mong isipan. Ang lahat ay nagtutulog. Nung matapos ang martial law, di nakalaya na nga kami. Pasamantalang temporary release. Nagre-report kami linggo-linggo sa Campanopio. Ay nag-visit kami sa pagre-report, di na kami nag-report. Pinunit ko nga yung release paper ko eh. Pasko, na-release ako, December 25, 1977.
papasok yung eleksyon ng IBP. Kandidato si Trining Herrera, yung chairman namin sa Soto, sa IBP. Tumulong kami mangampanya. Nag-aktibo ulit ako, doon ko ng desisyon na pinunit ko na yung release paper ko. Kilos na ulit, kung kikilos. Punyetang mga militar yan. Sayang sa loob-loob ko. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na yun, hindi na ako tumigil. Ilang dekada na ako ng aktivista, komitidos. Mula sa Urban Poor, naging organizer ako sa Pier. Mga manggagawa sa Pier. Doon ko nabuo yung kanta ko, kapatid kong manggagawa. Pero nung after ng martial law, anong buhay ng tao? Walang pinag-iba ng panahon ni Marcos ng martial law at saka ngayon. Yung sumunod kay Marcos, mas lumala pa nga, sinundan lang yung mga korupsyon niya mga pagnanakaw niya Dumagdag yung utang ng Pilipinas hanggang umabot na ng trilyon. Kasi sa bawat presidenteng papalit, mangungutang, ibebenta yung soberenya ng Pilipinas, ibebenta yung lahat ng mga ari-arian ng Pilipinas sa tulad ni Ramos. Walang ginawa kundi privatize dito, privatize doon. Ano nangyari? Anong naging pagbabago? Lalong sumama ang sistema ng lipunan sa Pilipinas. Gumising ka, kabataan, maglingkod ka sa bayan. Panahon ng inulat ang pikit mong isipan. Ang lahat ay nagtutulong